Good day everyone, Micah's here. So today's vlog is about a day in my life surviving with only 100 pesos in a day. Come along with me for today's adventure. Pack my lunch with me. So lagi akong nagbabaon for my lunch para makatipid at iwas gasto na rin. Get ready with me. Ay, bali. Lagi akong hinahatid at sinusundo ni Papa, kaya nakakatulong ito sa akin sa pagtitipid. Dito na magsisimula ang paggastos natin ng 100 pesos. So I bought sushi for 35 pesos, so we only have 65 pesos left. Lagi rin akong nagdadala ng tubig para mas makatipid ako. Pagkatapos ng klase namin ay pumunta kami sa stadium para mag-practice para sa PE namin. So ngayon, samahan nyo kong magmerienda at tingnan natin kung anong kakasya sa 65 pesos. So ang binili ko ay fried isaw that cost 35 pesos. So may 30 pesos na lang tayong natitira. Pag uuwi na kami, maglalakad na lang kami papunta sa pagsusunduan sa amin ni Papa. Malapit lang naman kaya hindi na kami nagtra-tricycle at para makatipid na rin para sa pamasahe. Dito, sinundo na rin kami ni Papa at dumiretso na rin para umuwi sa bahay. Pagka-uwi namin, dali-dali kong kinuha ang aking alkansya upang ilagay ang natira sa aking 100 pesos. So dito na nagtatapos ang aking vlog na a day in my life surviving with only 100 pesos in a day. So honestly, mahirap siya. Pero posible kung marunong tayong mag-budget at mag-prioritize. Dito ko rin na-realize na ang pagtitipid ay hindi lang dapat kapag gipit tayo, kundi dapat everyday practice na natin to para masanay tayong mag-budget, maging wise spender at makapag-ipon kahit maliit lang.
Paano nga tayo magpa-budget at magtitipid ng pera? Dito, ipapakilala ko ang aming advokasya nagngangalang Spendarelas. Ang aming advokasya ay tungkol sa kung paano magtipid at mag-budget ng pera. So, sa aming advokasya ay hindi lang ito tungkol sa pag-iipon ng barya o coins, kundi sa pagbuo ng habit ng pagiging responsible sa pera. Gusto namin ipakita na kahit estudyante ka pa lang, ay kaya mo nang magsimula sa maliit lang. Like, paglilista ng gastos, pagpa-prioritize ng needs, at pag-iwas sa impulse buying. Our goal is to encourage everyone, especially sa katulad naming mga kabataan, to be more mindful with their money para hindi lang tayo makasurvive sa pang-araw-araw natin, kundi makapagplano na rin tayo para sa ating future. So, kung curious pa kayo sa aming advocacy at kung gusto nyo pang madagdagan palalo ang inyong kalaman tungkol sa pagtitipid at pagbabudget, ay pwede nyong bisitahin ang aming mga social media account at ang aming website. So, dito na nagtatapos ang aking vlog. Thank you sa panonood!